Sera, siguraduhin mong walang mali sa tahi ng gown na ito. Ito ang suot ni Doña Eulalia sa charity gala mamaya. Isang pagkakamali lang, alam mo na ang mangyayari. Ang boses ni Catalina, ang ate ng asawa kong si Joaquin, ay tila isang matalim na aspili na humahapdi sa aking balat. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na atelier ng mga ilustre, ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling tela ng seda. Sa loob ng 3 taon ito, ang naging mundo ko, ang maging tagatahi, tagaayos at tagakumpuni ng mga pangarap ng ibang tao, habang ang sarili kong buhay ay unti-unting napupunit. Opo, Ate Catalina. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ito. Mahina kong sagot, pilit ng ngumingiti. Dapat lang kam, sagot niya bago tumalikod ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na parang babala. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga mannequin. Dahan-dahan kong inilapag ang tela at huminga ng malalim. Sa ilalim ng bawat tahi, sa bawat pagbabaon ng aking karayom, ay ibinuhos ko ang aking pag-asa na sana sa isang araw makita rin nila ang halaga ko, hindi bilang isang mananahi, kundi bilang isang asawa at isang tao. Maya-maya naramdaman ko ang pagyakap ng isang pares ng mga braso sa aking baywang. Ang amoy ng kanyang pabango, isang pamilyar na halong tabako at mamahaling kahoy, ang nagpadaloy ng kuryente sa aking sistema. Si Joaquin. Pagod ka na ba, mahal? Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng huwad na malasakit na minsan ay sapat na para akalain kong mahal niya talaga ako. Joaquin, anong ginagawa mo rito? Baka makita tayo ni na mama. Sabi ko, pilit na humihiwalay sa kanya. Hayaan mo sila, sagot niya, hinalikan ng aking buhok. Sera, tungkol sa ipon ng papa mo. Naisip ko lang, baka mas mainam kung ilipat natin sa bank account ng pamilya. Mas safe at mas lalago ang pera. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang 12 milyong peso na iniwan ni Papa, ang tanging pamana na pinag-ipunan niya sa buong buhay niya, ay ang tanging bagay na natitira sa akin. Ito ang seguridad ko, ang insurance ko para sa mga araw na baka hindi na ako kayanin ng mga ilustre. Joaquin, usapan natin, ay sa akin lang ang perang yun. Sagot ko, pilit na pinapanatiling mahinahon ang aking boses, kahit na ang utak ko ay nagbababala na. Bakit biglang nabanggit? Concern lang ako, mahal. Ayaw kitang mawalan. Mabilis niyang sagot, ngunit sa sandaling iyon nakita ko ang isang anino sa labas ng pintuan. Isang anino na mabilis na naglaho. Lucinda, ang matalik kong kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan ko sa bawat lihim ko, ay naroon pala at nakikinig. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking katawan. Ang perang iniwan ni Papa ay hindi lang pera, ito ang aking kalayaan. At sa bawat pagtatanong ni Joaquin, sa bawat pagsubaybay ni Lucinda, naramdaman ko ang isang mapanganib na laro na unti-unti na palang nagsisimula. Hinalikan ako ni Joaquin sa noo, isang halik na tila isang sumpa. Pag-isipan mo, Sera, mahal kita at ayaw kong mapahamak ka. Umalis siya at naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga telang aking pinapaganda. Tumingin ako sa salamin, ang babaeng nasa harap ko ay maputla, pagod, at tila isang blangkong tela na handang punitin ng sinuman. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa, ang huling gamit na nag-uugnay sa akin sa aking tunay na sarili. Binuksan ko ang isang lihim na folder, isang backup ng lahat ng aming dokumento sa bangko. Sa bawat click naramdaman ko ang pait. Ang aking kaibigan, ang aking asawa, ang aking pamilya, lahat sila ay nag-aabang sa pagbagsak ko. Hindi niyo alam, sa bawat tahi na ginagawa ko, para sa inyo may itinago akong lihim. Ang ganda ng mga ilustre ay gawa sa sinulid na pwedeng kalasin anumang oras. Sera, nasaan na ang gown? Ang boses ni Catalina ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, mas malakas, mas galit. Tumayo ako, kinuha ang gown at lumakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa isang bitag. Nandito na, Ate Catalina, handa na ang lahat. Ngunit ang hindi nila alam, ang handa na ay hindi lamang ang gown. Handang-handa na rin akong gumuho ang lahat ng inyong itinayo sa ibabaw ng aking mga pangarap. Tatsa. Ang gabi sa Pampanga ay kadalasang tahimik, ngunit sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Matapos ang abalang araw sa atelier, dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid.
Ang bawat yabag ko sa makinis na sahig ay tila ingay na sumasalamin sa kabigatan ng aking nararamdaman. Pagpasok ko sa loob, hinanap ko agad ang aking cellphone. Ito ang tanging tulay ko sa labas ng mundong ito, ang tanging gamit na nagpapaalala sa akin na ako ay si Sarah ang mananahi at hindi lamang isang dekorasyon ng pamilyang ito. Ngunit pagkapulot ko sa aking bag, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Ang bag ko ay nakabukas. Ang aking cellphone, ang cellphone na naglalaman ng backup ng lahat ng dokumento ni Papa, ay wala sa loob nito. Hahanapin mo ba ito? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon ako at nakita si Lucinda, ang matalik kong kaibigan, nakasandal sa may pinto habang hawak ang aking telepono. Ang kanyang nangiti ay hindi na ang nangiting nakasanayan ko. Ito ay may halong pangungutya at isang uri ng kasiyahang hindi ko maipaliwanag. Lucinda, bakit nasa iyo yan? Tanong ko, pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses kahit na ang aking mga kamay ay nagsisimulang manginig. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang ay mabagal, tila isang maninila na sinusukat ang kanyang biktima. Kanina pa kita pinapanood, Sarah. Napansin ko ang pagiging tago mo tuwing gagamit ka nito. Akala mo ba ay hindi ko alam ang itinatago mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit, pilit na inaabot ang aking telepono. Ang 12 million, sabi niya, ang boses ay sapat lang na marinig ko. Alam ni Doña Eulalia na may iniwan ang tatay mo. Ang lahat ng pagpapanggap mo na ikaw ay dukha, ang lahat ng drama mo, na wala kang pera, alam na namin ang totoo. Nanigas ako. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga suntok na tumatama sa aking sikmura. Ang akala kong lihim ay wala na. Bakit niyo ginagawa ito, kaibigan kita, Lucinda? Kaibigan, tumawa siya ng malakas, isang tunog na puno ng pait. Sarah, tignan mo ang sarili mo. Ikaw ang asawa ni Joaquin, ikaw ang paborito ng pamilya, ikaw ang may career. Samantalang ako hanggang dito lang, tagautos at alalay niyo. Sa tingin mo ba ay hindi ako napapagod na laging nasa anino mo? Sa sandaling iyon parang gumuho ang lahat ng tiwala na itinanim ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bawat pagtitiwala, ang bawat kwento, ang bawat yakap, lahat ay naging bahagi lamang ng kanyang pagpapanggap. Ibigay mo sa akin yan, giit ko, pilit na inaagaw ang telepono. Ngunit mabilis siyang umiwas. Sa isang iglap bumukas ang pinto at pumasok si Doña Eulalia kasama ang kanyang anak na si Catalina. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang aura ng kapangyarihan na tila lumalamon sa liwanag ng aking silid. Lucinda, iwan mo na kami, utos ni Eulalia. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tulad ng isang hukom na naghihintay na lamang ng hatol. Umalis si Lucinda nang hindi man lang tumitingin sa akin, tila isang sundalong tapos na sa kanyang misyon. Naiwan akong nakatayo sa harap ng aking biyenan. Ang bawat paghinga ko ay tila mahirap, ang bawat tibok ng puso ko ay isang babala. Sarah, simula ni Eulalia habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Napakatagal mong nagtago sa likod ng iyong pagiging mabait. Hindi mo ba alam na sa mundong ito, ang mabait ay hindi nagtatagal? Hindi ako nagnanakaw, Doña Eulalia. Sagot ko, pilit na tinititigan ang kanyang mga mata. Ang perang iniwan ni Papa ay sa akin. Legal ang lahat. Legal! Tumawa si Catalina sa aking likuran. Sa mundong ito, ang batas ay sinusulat ng mga taong may hawak ng pera. At sa tingin mo ba ay hahayaan namin na makuha mo ang perang yan habang ang butik namin ay nalulugi? Inilabas ni Eulalia ang aking cellphone mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinaglaruan ito sa kanyang kamay. Ibibigay namin ito sa iyo, Sarah. Pero may kapalit, pipirma ka sa dokumentong ito na naglilipat ng lahat ng karapatan mo sa 12 milyon at sa lahat ng ari-arian na ipapamana sa iyo sa pamilyang ilustre. Paano kung tumanggi ako? Tanong ko. Tinitigan ako ni Eulalia, ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na patalim. Kung tatanggi ka, Sarah, sisiguraduhin naming ang buong Pampanga ay malalaman kung gaano ka kadumi. Sisiguraduhin naming ang pangalan mo ay hindi na muling makakabangon. Tumingin ako sa paligid. Wala akong kakampi. Wala akong matatakbuhan. Ngunit sa ilalim ng aking mga damit na nakatiklop sa cabinet, naroon ang isang maliit na notebook, ang huling talaan ni Papa na hindi pa nila nahahanap. Pag-iisipan ko, mahinang sagot ko, pilit na nagtatago ng determination sa aking boses.
Magaling, sabi ni Eulalia bago tuluyang lumabas ng silid. May hangganan ang pasensya namin, Sarah. Huwag mong hintayin na maubos ito. Nang tuluyan silang makaalis, bumagsak ako sa sahig. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nanginginig sa takot, ngunit ang aking isipan ay nagsisimulang mag-isip. Ang laro ay nagsimula na, at kung ito ang paraan nila, handa akong ipakita sa kanila kung gaano katapang ang isang mananahi na nawalan na ng lahat. Kinabukasan ng atelier ay tila isang malaking bitag. Bawat sulyap ng mga kasamahan ko sa trabaho ay puno ng panghuhusga mga bulong na naglalakbay sa hangin, mga matang umiiwas sa tuwing tatama ang akin. Alam ko na ang tsismis ay parang damong ligaw na mabilis kumalat sa buong Pampanga. Si Lucinda, ang aking kaibigan, ay hindi man lang tumingin sa aking direksyon. Abala siya sa pakikipagtawanan kay Catalina sa kabilang dulo ng silid. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Ngunit alam ko ang magiging resulta. Ako ang mapapahiya, ako ang mawawalan, at ang mga ilustre ang mananatiling malinis sa paningin ng publiko. Pagdating ng tanghalian, nagkulong ako sa loob ng bodega kung saan nakatabi ang mga lumang gamit ni Papa. Dito sa gitna ng alikabok at amoy ng lumang tela, naramdaman ko ang aking sarili na muling humihinga. Hinanap ng aking mga kamay ang siwang sa ilalim ng isang makalumang sewing machine na ginamit pa ni Papa noong nagsisimula pa lamang siya. Dahan-dahan inilabas ko ang maliit na notebook na nakabalot sa isang piraso ng telang seda. Hindi ito ordinaryong notebook. Ito ang talaan ni Papa ng mga taong kanyang pinaglingkuran, mga taong ginamit ng mga ilustre, mga taong ninakawan ng lupa at dangal. Ngunit sa huling pahina, may isang kakaibang disenyong bordado, isang pattern ng bulaklak na tila walang saysay, ngunit kapag tinitigan ng mabuti ito ay isang kodigo. Papa, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ko sa hangin. Naalala ko ang bawat turo ni Papa sa akin tungkol sa pagbuburda. Ang mga pattern ay hindi lang decoration, ito ay wika. Kung ang bawat tahi ay may direksyon, ang bawat disenyo ay may katotohanan. Dahan-dahan kong inilabas ang aking karayom at sinimulang sundan ang mga tahi sa lining ng gown na ginagawa ko para sa isa sa mga kliyente ni Eulalia. Biglang bumukas ang pinto. Sarah, ano ang ginagawa mo sa loob ng bodega? Hindi ka pa ba tapos sa gown na kailangan ni Doña Eulalia bukas? Si Lucinda. Nakatayo siya sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang senyales ng paglaban. Nag-aayos lang ako ng mga thread, Lucinda. Alam mo namang mahalaga ang oras sa atin. Sagot ko habang mabilis na itinago ang notebook sa ilalim ng aking suot na apron. Lumapit siya, ang bawat yabag ay tila isang babala. Huwag kang magkunwaring abala, Sarah. Alam naming lahat na wala ka ng matatakbuhan. Ibibigay mo na ang gusto nila para matapos na ang lahat. Huwag ka nang magpahirap sa sarili mo. Bakit ka ba ganyan, Lucinda? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking boses na huwag manginig. Sa ilang taon nating pagsasama, akala ko ba ay magkapatid na ang turingan natin? Bakit mo ako binibenta sa kanila? Tinitigan niya ako at sa isang sandali nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng lamig. Ang pagkakaibigan ay walang silbi sa mundong ito kung wala kang pera. Ang ilustre ang nagbibigay ng kinabukasan ko. Ikaw, Sarah, ikaw ang hadlang sa pag-unlad ko. Umalis siya ng walang lingon-lingon. Naiwan akong nag-iisa, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang pagiging mahina. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila ang laban na hindi nila inaasahan. Sa hating gabi habang tulog ang buong mansyon, bumangon ako at kinuha ang gown. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sinimulan kong bordahan ang pattern ni Papa sa loob ng lining ng gown. Hindi ito basta burda. Ito ay mga numero, mga petsa, at mga pangalan ng mga lupaing ninakaw ng mga ilustre. Ang bawat tahi ay isang ebidensya na nakatago sa plain sight. Habang tinatapos ko ang huling tahi, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Ang karayom ay hindi na lamang gamit sa pagtatahi, ito ay naging aking sandata. Ang gown na ito na magiging sentro ng atensyon sa gabi ng charity gala ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak.
Hindi nila alam ang mananahi na kanilang tinapakan ay ang siya ring magbuborda ng kanilang sariling kapahamakan. Nang matapos ako, isinabit ko ang gown. Sa labas, narinig ko ang mahinang tunog ng sasakyan ni Joaquin na dumating. Tumingin ako sa bintana. Joaquin! Ang asawang akala ko ay aking kakampi ngunit isa palang anino ng kanyang pamilya. Hindi ko na alam kung mahal ko pa siya o kung ang pag-ibig ko ay isa na lamang ding peking tahi sa gitna ng aking huwad na mundo. Ang umaga ay sumapit na may kasamang mabigat na hamog, tila isang kumot na bumabalot sa lahat ng kasinungalingan sa mansyon. Habang naghahanda ang buong pamilya ilustre para sa kanilang inaabangang charity gala, ang bawat galaw sa loob ng bahay ay tila isang koreografiya ng pagpapanggap. Nakita ko si Catalina na pabalik-balik sa pasilyo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Sarah, nasaan na ang gown ni Mama? Kung hindi pa iyan handa, siguraduhin mong nakahanda ka na ring mawala ng trabaho. Nandito na po, Ate Catalina. Sagot ko habang dahan-dahang inilalabas ang gown mula sa garment bag. Ang suot na seda ay kumikinang sa ilalim ng liwanag puti at napakaganda, isang obra maestra na akala nila ay simbolo ng kanilang karangyaan, ngunit sa katotohanan ito ay isang nakatagong bilangguan. Sa loob ng lining ng gown, sa pagitan ng mga telang halos hindi mapansin ng sinuman, naroon ang bawat detalyeng magpapabagsak sa kanilang imperyo. Bawat tahi ay may kasamang katotohanan. Lumapit si Doña Eulalia, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Tinitigan niya ang gown ng mabuti, pilit na hinahanap ang anumang pagkakamali. Sana ay maging perpekto ang gabi na ito, Sarah. Huwag mong sirain ang reputasyon ng mga ilustre dahil sa kawalan mo ng galing. Hindi po, Donya. Sisiguraduhin kong magiging sentro kayo ng atensyon mamaya. Sagot ko, pilit na pinapanatiling blangko ang aking ekspresyon. Nang isuot ni Eulalia ang gown, hindi niya namalaya ng bigat ng katotohanang nakadikit sa kanyang balat. Naglakad siya patungo sa salamin, nagpapakitang gilas sa kanyang sariling refleksyon. Hindi niya nakita ang mga nakatagong numero at pangalan na nakaborda ng maingat mga detalye na sa tamang liwanag at sa tamang anggulo ay magiging isang malinaw na ebidensya. Lumapit si Joaquin, ang aking asawa. Tinitigan niya ako at sa isang iglap nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sarah, parang kakaiba ang gown ngayon, masyadong detalyado. Detalyado dahil sa pagmamahal na inilagay ko, Joaquin, sagot ko habang iniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi ba't yun ang gusto nyo, ang maging perpekto? Naamasanpit siya. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at sumunod sa kanyang ina patungo sa sasakyan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na bulwagan. Ng aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang orasan na nagbibilang ng oras hanggang sa pagsabog. Nang makaalis na sila, mabilis akong nagtungo sa bodega. Kailangan ko nang umalis. Hindi ako pwedeng makita sa gala, ngunit kailangan kong makita ang kanilang mukha sa sandaling malaman nila ang totoo. Kinuha ko ang aking maliit na bag, ang aking kaisa-isang pag-aari, at naglakad patungo sa labasan. Ngunit bago pa ako makahakbang sa labas ng gate, humarang sa aking landas si Lucinda. Nakangisi siya, ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping saya. Saan ka pupunta, Sarah? Akala mo ba ay makakatakas ka habang ang pamilyang ilustre ay nagkakagulo mamaya? Wala akong kinalaman sa gala, matigas na sagot ko. Alam ko ang ginawa mo sa gown, Teta. Bulong ni Lucinda, sapat na para marinig ko lang. Nakita kita noong nakaraang gabi. Pero alam mo ba, hindi sila ang magdudusa. Ikaw ang mapagbibintangan na naglagay ng nakakahiyang mga salita sa damit ng Donya. Ikaw ang magmumukhang kriminal. Nanigas ako. Hindi ko inakalang ganito kalayo ang abot ng kanyang pagtataksil. Bakit, Lucinda, ano ang mapapala mo sa pagwasak sa akin? Kasi gusto kong makita kang bumagsak, sagot niya bago tumalikod at pumasok sa loob. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat plano ko, ang bawat sakripisyo ko, ay tila unti-unting ginagawang bitag laban sa akin. Ngunit habang tinitignan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat ng karayom, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Kung gusto nila akong ilubog, mas lalo akong lalaban. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa, isang burner phone na binili ko sa labas, at tinawagan si Rosario.
Rosario, handa na ba ang lahat? Kailangan nating ilabas ang impormasyon sa media bago pa man magsimula ang gala. Sera, sigurado ka ba rito? Tanong ng boses sa kabilang linya. Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung saan papalubog ang araw. Tapos na ang pagtatago, oras na para harapin ang katotohanan. Ibinaba ko ang telepono at naglakad patungo sa kawalan. Ang bawat hakbang ay hindi na pagtakas. Ito ay ang pagsisimula ng aking pagbawi. User 0936 Tuk Viet Chung said, Model 0936. Kabanata 7, ang paghimay sa mga hibla ng kasinunggalingan. Ang maliit na apartment ni Rosario ay tila isang tanggapan ng mga lihim. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga chart kopya ng mga bank statement at mga lumang pahayagang nag-uugnay sa mga ilustre sa iba't ibang anomalya. Sa gitna ng lahat ng ito, kami ni Rosario ay abala sa paghimay sa bawat hibla ng kanilang kasinungalingan. Sarah, tignan mo ito. Tawag ni Rosario habang itinuturo ang isang file sa kanyang monitor. Bukod sa forgery ng lupa, may nakita akong kakaibang transaction sa charity fund na hawak ni Catalina. Ang perang dapat sana ay para sa mga batang may sakit ay inililipat sa isang offshore account na nakapangalan kay Lucinda. Tumigil ang aking pagbuburda, isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Kaya pala ganoon na lamang ang katapatan ni Lucinda kay Catalina. Hindi lang pala pagkakaibigan ang nagbubuklod sa kanila, kundi isang masamang kasunduan sa pera. At hindi lang yan, Kath, dagdag ni Rosario. Ang perang ito ang ginamit nila para bayaran ang mga taong nagpapatakbo ng mga peking nursing home sa malalayong probinsya, ang parehong nursing home kung saan nila itinatapon ang mga matatandang ninanakawan nila ng lupa. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang galit ay hindi na sumasabog. Ito ay naging isang malamig na apoy na patuloy na naglalagablab. Ang pamilyang ilustre ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga taong walang konsensya, mga taong itinuring ang buhay ng iba na parang mga basahan na pwedeng itapon kapag marumi na. Kailangang malaman ito ng publiko, sabi ko. Hindi lang sa social media, kailangang marinig ito ng mga taong nabiktima nila. Sera, delikado ang hakbang na ito, paalala ni Rosario. Kapag nilabas natin ang impormasyong ito, siguradong hahanapin tayo ng mga ilustre. Maaaring gamitin nila ang kanilang koneksyon sa pulisya para patahimikin tayo. Handa na ako, sagot ko habang kinuha ang aking maliit na notebook. Sa loob ng notebook na ito ni Papa, may mga pangalan ng mga saksi na natatakot magsalita dahil sa banta ng mga ilustre. Ako ang kakausap sa kanila. Ako ang magbibigay ng lakas ng loob na wala sila. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking paglalakbay. Mula sa isang maliit na baryo sa labas ng Pampanga, pinuntahan ko ang isang matandang magsasaka na ang lupa ay sa pilitang kinuha ng mga ilustre 10 taon na ang nakalilipas. Nang makita niya ako, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sarah, hindi ko kayang lumaban sa kanila. Mamamatay ako, bulong niya sa gitna ng kanyang maliit na kubo. Naupo ako sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi po kayo nag-iisa. Ang bawat tahi ng aking hustisya ay para sa inyo. Hindi na po nila kayo pwedeng takutin dahil hawak na natin ang kanilang mga sikreto. Habang nakikinig ako sa kanyang kwento, ang kwento ng isang ama na nawalan ng lupa dahil sa lagda ng isang ilustre, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa libu-libong tao na ang buhay ay winasak ng pamilyang yon. Sa paglubog ng araw habang pauwi kami ni Rosario, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sarah, boses ni Joaquin. Ang boses niya ay pagod puno ng pagsisisi na hindi ko alam kung totoo o isang bahagi lamang ng kanilang pagpapanggap. Pakiusap, lumabas ka na sa taguan mo. Nakita na ng mga pulis ang mga ebidensya. Hinahanap ka na ni na mama, hindi para saktan kundi para makipag-ayos. Makipag-ayos, tanong ko, ang aking boses ay walang anumang emosyon. Pagkatapos nilang nakawin ang 12 milyon ni Papa. Pagkatapos nilang sirain ang buhay ko. Joaquin, sabihin mo sa kanila, ang tanging aayusin natin ay ang pagharap nila sa korte. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa aking pagbabago.
mula sa isang babaeng tagatahi ng mga pangarap ng iba ako na ang tagatahi ng kanilang kapahamakan. Sera, sigurado ka bang hindi ka natatakot? Tanong ni Rosario habang nagmamaneho. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang taong nawalan na ng lahat, wala nang natitira para matakot pa. Tek. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog, halos kasing dilim ng mga lihim na itinatago sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Habang ang buong Pampanga ay himbing sa pagkakatulog, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang orasan na naghihintay ng tamang oras para sa pagbagsak. Kasama ko si Rosario, nakasuot ng madilim na damit, nakatago sa lilim ng mga puno ng mangga sa likod ng mansyon. Sera, sigurado ka ba rito? Bulong ni Rosario. Ang pasukin ng loob ng mansyon habang nagkakagulo sila ay isang napakalaking panganib. Kailangan ko lang makuha ang orihinal na ledger ni Papa. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa aking flashlight. Iyon ang susi para mapatunayan na ang 12 milyong peso ay hindi lang basta nawala, ito ay pinaghati-hatian nila bilang bahagi ng kanilang operasyon. Dahan-dahan naming tinahak ang daan patungo sa silid-aklatan ni Doña Eulalia. Ito ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng mga kontrata at mga transaksyong hindi dapat makita ng publiko. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay maingat, pilit na iniiwasan ang anumang tunog na maaaring magpahiwatig sa mga gwardyang nagbabantay sa labas. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang sumalubong sa akin. Mabilis kong hinalughog ang mga drawer ng malaking lamesa ni Eulalia. Bawat buka ng drawer ay tila isang kaba na dumidirekta sa aking dibdib. Sera, tignan mo ito, Bat. Tawag ni Rosario mula sa bookshelf. May isang malaking volume ng encyclopedia na bahagyang nakausli. Paghatak ko rito, isang nakatagong kompartamento ang bumukas sa likod ng dingding. Doon nakatago ang isang itim na ledger. Binuksan ko ito at sa bawat pahina, ang bawat sentimong ninakaw mula sa aking pamilya ay nakalista ng detalyado, may petsa, may pirma at may mga pangalang nagpapatunay sa sabuatan nina Eulalia Joaquin at Lucinda. Nakuha natin, pabulong kong sabi, ang aking mga kamay ay nanginginig sa tuwa. Ngunit sa sandaling isinara ko ang ledger, isang liwanag ang biglang tumama sa aming mga muka. Mula sa pinto, nakatayo si Joaquin, hawak ang kanyang telepono at isang flashlight. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng galit, kundi ng matinding pagkadismaya. Sera, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay seryoso ngunit may bahid ng sakit. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginagawa mo? Ubisama sa tapusa kasi. Joaquin, sagot ko habang itinatago ang ledger sa aking bag. Hindi ako nandito para makipag-ayos, nandito ako para bawiin ang dapat sana ay sa akin. Lumapit si Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Sera, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito, ginawa ko para protektahan ka. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Protektahan ako? Mapait akong tumawa. Sa pamamagitan ng pagnakaw sa perang iniwan ng aking ama. Sa pamamagitan ng pagtrato sa akin na parang katulong sa loob ng sarili kong tahanan, Joaquin, ang pag-ibig na walang katotohanan ay hindi pag-ibig. Ito ay isang kasinungalingan. Bago pa makasagot ang aking asawa, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Si Doña Eulalia kasama ang dalawang gwardya. Joaquin, nasaan sila? Sigaw ni Eulalia. Sera, umalis ka na. Bulong ni Joaquin, sabay tulak sa akin patungo sa isang maliit na bintana sa gilid ng silid-aklatan. Dumaan ka rito, huwag kang lilingon. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro ay may natitira pa siyang dangal o baka ito na ang kanyang paraan para humingi ng tawad. Mabilis kaming tumalon ni Rosario palabas ng bintana, pabalik sa dilim ng hardin. Habang tumatakbo kami palayo, narinig ko ang sigaw ni Eulalia sa loob, ang pagbasag ng mga gamit at ang galit na boses ni Joaquin na pilit na nagpapaliwanag. Hindi ako lumingon. Ang ledger na hawak ko ay sapat na para sa gabing ito. Pagdating namin sa ligtas na lugar, huminga ako ng malalim. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang patunay na buhay pa ako, at sa pagkakataong ito, hawak ko na ang katotohanang hindi na nila kayang itago. Sera, nasa atin na ang lahat, sabi ni Rosario habang nilalapag ang ledger sa mesa. Tumingin ako sa ledger.
Ang bawat pahina nito ay hindi lamang listahan ng pera, ito ay listahan ng mga buhay na kanilang winasak. Bukas, ang bawat lihim na ito ay lalabas na sa liwanag, at ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na lamang basta mansyon ito, ay magiging isang alaala ng isang panahon na ang kasinungalingan ang naghari, ngunit ang katotohanan ang nagwagi. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa maliit na apartment na tila isang hukom na naghihintay ng hatol. Sa ibabaw ng hapag, nakalatag ang itim na ledger ni Doña Eulalia. Ang bawat pahina ay isang suntok sa sikmura ng pamilyang ilustre. Hindi na ito mga numero lamang. Ito ay mga pangalan ng mga taong nawalan ng lupa, mga batang hindi nakapag-aral, at mga pamilyang napilitang maglayas dahil sa kasakiman ng isang pamilya. Sarah, handa na ba ang media na kontako na ang pinakamalaking news outlet sa Maynila? Hihintayin nila ang live signal natin sa loob ng isang oras. Wika ni Rosario. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtatype sa computer. Ang bawat kislap ng screen ay tila isang kidlat na magpapatumba sa mansyon ng mga ilustre. Tumingin ako sa labas. Ang langit ay kulay abong-abo, tila nagbabanta ng ulan. Ipadala mo na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad, Rosario. Sabay-sabay nating ilalabas ang lahat. Walang itatago, walang titira. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, ang aking cellphone ay biglang tumunog. Hindi ito tawag ni Joaquin. Ito ay isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa amin ang notebook ng ama mo. Kung gusto mong makita ang huling pahina nito, pumunta ka sa lumang pantalan mamayang tanghali. Mag-isa ka lang. Isang matinding kaba ang gumapang sa aking katawan. Ang notebook ni Papa, ang pinagmulan ng lahat ng aking lakas, ay wala sa akin. Akala ko ay dala ko ito, ngunit iniwan ko pala ito sa loob ng aking lumang bag sa loob ng mansyon noong gabing iyon. Rosario, may problema, sabi ko habang ipinapakita ang mensahe. Sera, bitagyan, huwag kang pumunta, pakiusap niya. May ebidensya na tayo, hindi mo na kailangan ang notebook na yan. Hindi mo naiintindihan, Rosario, sagot ko habang kinuha ang aking coat. Nasa huling pahina ng notebook na iyan ang pangalan ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng suhol mula sa kanila. Iyan ang magpapakulong sa kanila habang buhay. Kung mawawala yan, baka makalusot sila sa butas ng batas. Sa gitna ng tanghali, ang pantalan ay mainit at maingay. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga barko ay tila isang malaking gulo sa aking pandinig. Mag-isa akong naglakad patungo sa isang lumang bodega malapit sa dalampasigan. Pagpasok ko, ang dilim ay bumalot sa aking paningin. Andito na ako! Sigaw ko. Mula sa dilim, lumabas si Lucinda. Hindi na siya ang kaibigang nakilala ko noon. Hawak niya ang aking notebook, ang mga pahina nito ay tila punit-punit na. Akala mo ba ay mananalo ka, Sarah? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makalabas ng buhay? Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, dalawang lalaking matatangkad ang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, handang gawin ang anumang ipag-uutos. Lucinda, itigil mo na ito, sabi ko, pilit na nagmamatapang. Ang ledger ay nasa media na. Kahit patayin mo ako, hindi na matatago ang katotohanan. Ang ledger ay papel lang. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pero ang notebook na ito ang maglilinis sa pangalan ni Catalina. At kapag nakuha ko ito, ikaw ang magmumukhang magnanakaw na nagtangkang mag-frame up sa mga ilustre. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, hawak ang lighter. Paalam, Sarah, sayang ang galing mo sa pananahi, sana ginamit mo na lang iyan para ayusin ang buhay mo, hindi para sirain ang sa amin. Sa sandaling ilapit niya ang lighter sa notebook, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay biglang nagliwanag sa paligid ng bodega. Huwag kayong kikilos, kinsigaw ng isang boses. Si Gabriel, kasama ang mga pulis, pinalibutan nila ang buong bodega. Paano? Gulat na tanong ni Lucinda, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng awa. Dahil hindi ka lang ako ang pinagtaksilan mo, Lucinda, pinagtaksilan mo rin ang lahat ng taong nagtiwala sa iyo. At ang ilan sa kanila ay matagal nang naghihintay ng hustisya. Habang dinadala ng mga pulis si Lucinda, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang notebook ni Papa ay nahulog sa sahig.
Pinulot ko ito ang bawat pahina ay buo pa rin. Ang katotohanan ay hindi nasunog. Ang katotohanan ay nanatiling matibay. Paglabas namin sa bodega ang araw ay muling sumikat. Tumingin ako sa langit. Ang bawat tahi ng aking buhay kahit gaano kagulo ay unti-unting nabubuo sa isang magandang disenyo. Tapos na ang laro Lucinda, bulong ko. Ang tahi ng iyong kasinungalingan ay tuluyan ng napunit. Ang pagbagsak ng mga illuster ay hindi naganap sa isang iglap, ngunit ang bawat araw matapos ang pagdakip kay Lucinda ay tila isang unti-unting pagpunit sa kanilang makapal na telang panangga. Sa loob ng courthouse, ang bawat dokumento mula sa ledger at notebook ni Papa ay nagsilbing mga piraso ng puzzle na bumuo sa isang malinaw na larawan ng kanilang kasakiman. Si Doña Eulalia na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng alahas ay nakaupo ngayon sa loob ng court, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pahina ng ebidensyang nakalatag. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sarah. Si Catalina sa kabilang banda ay hindi mapakali, pilit na ibinubulong sa kanyang abogado ang mga depensang wala namang nakikinig. Sarah, handa ka na bang tumayo sa witness stand? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat, isang tahimik na suporta na nagbigay sa akin ng lakas. Tumayo ako. Ang bawat hakbang ko patungo sa gitna ng silid ay tila isang paglakad patungo sa aking sariling kalayaan. Nang tumingin ako sa mga ilustre, wala na akong naramdaman na takot. Wala na ang babaeng mananahi na nanginginig sa harap ni Eulalia. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may dala ng katotohanan. Sarah, bilang tagapagsilbi sa mansyon ng mga ilustre sa loob ng mahabang panahon, anong masasabi mo sa mga akusasyong ito? Tanong ng piskal. Huminga ako ng malalim. Ang lahat ng nakasulat sa ledger na ito ay hindi lamang mga numero. Ito ay buhay ng mga tao. Ang mga ilustre ay hindi lamang pamilyang may dangal. Sila ay mga taong gumamit ng kanilang kapangyarihan para magnakaw manlinlang at sumira ng mga pangarap. Ang bawat tahi ng damit na ginawa ko para sa kanila ay may kasamang pawis na itinuring nilang basura. Tumingin ako kay Joaquin. Siya ang huling pamilya ng mga ilustre na hindi pa tuluyang sumusuko. Joaquin, alam mo ang totoo. Kahit isang beses maging tapat ka naman sa sarili mo. Si Joaquin ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Sarah, patawarin mo ako. Hindi ko nagawang tumayo laban sa aking pamilya dahil sa takot. Pero hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. Humarap si Joaquin sa hukom. Ang lahat ng sinabi ni Sarah ay totoo. Ang 12 milyong peso, ang mga peking titulo, ang nursing home. Alam ko ang lahat ng ito at handa akong tumestigo laban sa aking ina at kapatid. Isang matinding sigaw ang pinakawala ni Eulalia. Joaquin, traitor ka. Pinakain kita ng dugo ko, tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng yan. Ang pag-amin ni Joaquin ay ang huling pako sa kabaong yung mga ilustre. Ang kanilang pagkakaisa na dati ay nagsisilbing pader laban sa hustisya ay tuluyan ng gumuho. Ang mga guwardya ay mabilis na lumapit upang ayusin ang kaguluhan, ngunit ang kanilang mga mukha ay bakas ang gulat sa mga rebelasyong nagaganap. Pagkalipas ng ilang oras ang hatol ay ibinaba. Si Eulalia at Catalina ay hinatulan ng pagkabilanggo habang ang mga ari-ariang ninakaw ay ibabalik sa mga tunay na may-ari. Si Joaquin, dahil sa kanyang pag-amin, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit ang kanyang buhay sa labas ng mansyon ay wala na rin. Habang lumalabas kami sa courthouse, sinalubong kami ng mga reporter. Ngunit hindi na ako ang nagtatago. Sa harap ng mga kamera, inilahad ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na may kalyo, ang mga kamay na may mga peklat mula sa karayom. Ang katotohanan ay hindi na kailangang tahiin ng palihim, sabi ko sa harap ng mikropono. Ito ay kailangang isuot ng may pagmamalaki. Pag-uwi namin sa apartment, nakita ko si Rosario na nakangiti. Sarah, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya. Umupo ako sa upuan, ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking isipan ay napakagaan. Kinuha ko ang aking karayom at sinulid. May mga damit akong dapat tapusin, mga damit na hindi para sa mga ilustre, kundi para sa aking sarili at sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang kabanata ng mga ilustre ay tapos na.
Ang bagong kabanata ng buhay ko kung saan ang bawat tahi ay may kalakip na pag-ibig at dangal ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapunit sa tela ng aking kinabukasan. Tadyan! Ang bawat hibla ng tela ay parang mga alaala, may mga punit na kailangang tahiin at may mga bahaging kailangang palitan para maging bago muli. Ilang buwan na ang nakalipas matapos ang pagbagsak ng mga ilustre. Ang ingay ng korte at ang banta ng mga kaaway ay napalitan na ng kaluskos ng makina sa pananahi at ang malambot na musika sa loob ng aking maliit na shop sa Pampanga. Sarah, ang ganda ng burda mo rito, Miss Ani Rosario, habang nag-aayos ng mga display sa shop. Si Rosario ang naging matalik kong katuwang, hindi lang sa paghahanap ng hustisya, kundi sa pagbuo muli ng aking nawasak na pagkatao. Napangiti ako. Ang gown na hawak ko ay hindi para sa isang charity gala, kundi para sa isang batang ikakasal na walang kakayahang magbayad ng mahal. Ito ang pangarap ko noon pa, Rosario. Ang gumawa ng mga damit na magbibigay ng dignidad sa mga taong hindi nakikita ng mundo. Biglang bumukas ang pinto ng shop. Pumasok ang isang babaeng payat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Si Lucinda. Pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa, ang makita siya rito ay tila isang malakas na suntok sa aking nakaraan. Sarah, mahinang tawag niya. Hindi siya nakatingin ng diretso. Ang dati niyang mapanuring tindig ay wala na. Siya ay mukhang pagod at talunan. Pinalaya na ako matapos ang ilang buwan dahil sa tulong ng abogado ng pamilya ko. Wala na akong matitirhan, wala na akong mapupuntahan. Tumigil ako sa pagtatahi. Ang mga alaala ng kanyang pagtataksil ay pilit na gustong bumalik, ngunit sa pagkakataong ito hindi na sila masakit. Sila ay naging mga pilat na lamang nagpapaalala na ako ay nakalampas sa unos. Lucinda, hindi ko kailangang maghiganti para mabuhay ng maayos. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Binigyan kita ng pagkakataon noon, pero sinira mo ito. Hindi kita kayang tanggapin sa buhay ko, pero hindi rin kita itutulak sa bangin. Iniabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng maliit na halaga ng pera sapat para sa kanyang pamasahe at pagkain sa susunod na mga araw. Ito ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo. Magsimula ka sa ibang lugar, huwag ka nang babalik dito. Tumanggap si Lucinda ng sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumulo ang kanyang mga luha habang tumatango. Walang salita, tumalikod siya at lumabas ng shop. Hindi ito ang malaking pagtatapos ng aming pagkakaibigan. Ito ay ang tuluyang pagputol sa ugnayang minsan ay nagdala sa akin sa kapahamakan. Nang makalabas na siya, huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan nang nawala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkakalimot. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kulungan ng aking sariling puot. Lumabas ako ng shop at nakita si Joaquin sa labas. Nakatayo siya sa tapat ng aking karatula, ang kanyang hitsura ay simple, walang bakas ng pagiging ilustre. Matapos ang kanyang pananatili sa isang pasilidad para sa rehabilitasyon at pagharap sa mga panlipunang gawaing iniutos ng korte, siya ay unti-unting nagbabago. Sarah, tobati niya. Walang mga bulaklak, walang mga pangako. Hindi ako nandito para hingin ang dati nating pagsasama. Nandito lang ako para magpaalam. Aalis ako patungong probinsya para magtrabaho sa bukid ng lolo ko. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa'yo natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Tinitigan ko siya. Si Joaquin ay hindi na ang taong akala ko ay magliligtas sa akin. Siya ay isang taong natutong harapin ang kanyang mga pagkakamali. Mag-ingat ka, Joaquin. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa kung saan ka man pupunta. Pagtalikod niya, naramdaman ko ang katahimikan. Ang aking shop ay puno ng mga tela sinulid at pag-asa. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng validation mula sa mga ilustre. Ako ay si Sarah, ang babaeng nagtahi ng sarili niyang hustisya at nagburda ng sarili niyang kinabukasan. Ang bawat sugat ay naghilom na. Ang bawat punit ay natanaw na. At sa bawat pagtahi ko, alam kong ang disenyo ng aking buhay ay perpekto na dahil ito ay gawa sa katotohanan at sariling pagsisikap.
Ang araw sa Pampanga ay tila isang gintong sinulid na humahabi sa bawat sulok ng Vilasera, ang bago kong tahanan. Hindi na ito ang mansyon ng mga ilustre na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ito ay isang lugar na ngayon ay punong-puno ng pag-asa, kung saan ang bawat bintana ay nakabukas upang tanggapin ang sariwang hangin ng katotohanan. Sa loob ng aking shop, isang maliit na bata. Ang pumasok, hawak ang isang punit na damit ng kanyang manika. Ate Sarah, kaya niyo po bang ayusin ito? Tanong niya na may mga mata na puno ng pag-asa. Ngumiti ako at kinuha ang damit. Oo naman, walang punit na hindi kayang tahiin kung ang layunin ay pagmamahal. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot ko sa kanya ang manika na maayos na ang tahi. Ang tuwa sa mukha ng bata ay higit pa sa anumang perang kinita ko sa loob ng 3 taon. Sa sandaling iyon naisip ko ang aking ama. Si Papa ang nagturo sa akin na ang bawat tahi ay isang pangako. Pangakong hindi ka bibitaw, pangakong aayusin mo ang anumang nasira. 1. Natawad ko na ba ang lahat? Oo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi na ito maging bahagi ng aking kinabukasan. Patawad kay Joaquin, patawad kay Lucinda, at higit sa lahat patawad sa sarili ko dahil hinayaan kong mawala ang aking dangal sa loob ng mahabang panahon. Ang puot ay isang mabigat na tela na hindi ko na kailangang isuot habang buhay. Doon, nahanap ko na ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay wala sa mansyon o sa katayuan sa buhay. Ito ay nasa loob ng aking puso na sa wakas ay payapa na. Wala na ang takot sa bawat katok ng pinto. Wala na ang pangamba sa bawat pagtunog ng telepono. Ang bawat gabi ay natutulog ako ng may ngiti, alam na ang kinabukasan ay hindi na isang banta, kundi isang bagong pagkakataon. 3. Ano ang aral na natitira? Ang aral ay ito, ang katotohanan ay may sariling liwanag. Hindi ito kailangang itago sa mga bordadong disenyo o sa likod ng mga mamahaling gown. Ang tunay na ganda ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit na suot niya, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Huwag hayaang ang sino man ang humawak ng iyong karayom. Ikaw ang dapat magtahi ng sarili mong tadhana.